Habang mainit na pinagtatalunan sa Europa kung dapat bang pabagsakin ang mga Russian na fighter jet na pumapasok sa airspace ng mga bansa ng NATO, mukhang naubos na ang pasensya ng mga Polish at tumatanggi na silang sumunod sa mga patakaran ng alyansa. Inihahanda ng Poland ang legal na batayan para hindi na kailanganin ang pag-aproba ng NATO at European Union sa pagpabagsak ng sasakyang panghimpapawid sa Ukraine at Belarus. Higit pa rito, papayagan ng bagong batas ang Poland na maglagay ng kanilang mga tropa sa ibang mga bansa nang hindi na kailangan ng pag-aproba mula sa NATO at European Union. Sa parehong panahon, muling pumasok sa Denmark ang mga hindi kilalang drone na bahagyang nagpahinto sa operasyon ng himpapawid. Tinawag ng gobyerno ng Denmark na hybrid na pag-atake ang paglitaw muli ng mga hindi kilalang drone malapit sa mga pasilidad militar sa bansa. Nagpadala ang Turkya ng eroplanong militar sa Lithuania para protektahan laban sa Rusya. Kaya lumalabas na ang ilang mga bansa ng NATO ay naging mas determinado kaysa sa mismong pamunuan ng NATO. Sige, talakayin natin ng mas malalim ang paksang ito, lalo na ang desisyon ng mga Polish na, alam mo yun, hindi na maghintay ng pag-aproba mula sa NATO. Ako, si Alexei Pechi, Setyembre 25 ngayon. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na araw-araw may balita at analytical na palabas sa YouTube channel na ito para lagi kayong updated. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Kaya, gaya ng narinig nyo na, balita na sa NATO ay hindi pa rin makapagdesisyon kung babarilin nila o hindi ang mga eroplanong Ruso na pumapasok sa himpapawid ng mga bansa ng alyansa. Sina Donald Trump at Ursula von der Leyen ay nagsabing dapat pabagsakin ang mga iyon. Nananawagan ang mga lider ng Alemanya at Pransya ng kalma at sinabing sapat ng paalisin ang mga eroplanong Ruso sa pag-escort. Ang ganitong pag-aatubili ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga Polish. At ngayon ay nalaman na ang Poland ay naghahanda ng magdagdag ng mga pagbabago sa kanilang batas tungkol sa pagpapadala ng mga puwersang militar sa labas ng bansa. At ang batas ay tatalakayin sa mabilisang proseso. Ano ang magbabago kung simple lang? Naghahanda ang Warsaw na bigyan ng pahintulot ang kanilang mga sundalo na pabagsakin ang mga Russian drone at missile sa himpapawid ng Ukraine nang hindi na hinihintay ang pag-aproba ng NATO. Pinag-iisipan ding pabagsakin ang Russian drone at missile sa himpapawid ng Belarus kung malinaw na papunta ang mga ito sa direksyon ng Poland. Sa ganitong paraan, nais ng mga autoridad ng Poland na mabawi ang kanilang kapangyarihan sa mabilisang pagresponde na nawala dahil sa batas noong 2022. At inaasahan na ang panukalang batas na iniharap ng Ministry ng Depensa ng Poland noong Hunyo ay tatalakayin sa pinabilis na proseso kahit papaano bago matapos ang buwang ito. Dapat nating dagdagan ng detalye ito para mas maintindihan ang nangyayari, lalo na't nabanggit ko kanina na naapektuhan ang batas na ito noong 2022. Ganito kasi, sa simula, pinapayagan ng batas ng Poland ang Pangulo ng Poland na pahintulutan ang pagpapadala ng mga tropa kapag hiniling ng gobyerno sa mga sitwasyon tulad ng armadong labanan, pagpapanatili ng kaayusan, paglaban sa terorismo o paglikas ng mga tao. Sa mga ganitong kaso, hindi na kailangang maghintay ang Poland ng pahintulot o pag-aproba mula sa NATO o European Union para sa aksyon. Ibig sabihin, kung magpasya ang mga Polako na magpadala ng kanilang mga tropa kahit saan, kahit sa ibang bansa, hindi na nila kailangang magpaalam sa NATO tungkol dito. Pero noong 2022 isang araw, bago ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine, ang gobyerno ng Partido na Batas at Katarungan ay nagmadaling nagpasok ng mga pagbabago sa batas na nangangailangan ng pag-aproba mula sa NATO, European Union, at ng bansang pagdadalhan ng mga tropang Polako. Noong panahong iyon, inalis ng mga autoridad ng Polonya ang responsibilidad sa sarili at ipinasa ito sa NATO at European Union dahil malinaw na nilang naunawaan na naghahanda na ang Russia na salakayin ang Ukraine ng malawakan. Kinritiko ng komisyon sa investigasyon ng impluwensya ng Russia ang pagbabagong ito na nagsasabing inalis nito ang karapatan ng Warsaw na kumilos ng mag-isa laban sa mga drone at missile na nagmumula sa teritoryo ng Ukraine o Belarus. Ngayon, gamit ang batas na ito, laging sinasabi ng mga autoridad ng Poland na gusto nilang pabagsakin ang mga missile at drone, pero naghihintay sila ng pahintulot mula sa NATO.
Balak ng kasalukuyang namumunong koalisyon na alisin ang mga limitasyong ito gamit ang prinsipyo na unang putok, saka na magtanong, na magbibigay ng mas malaking kalayaan sa mga militar ng Poland sa pagtugon sa mga banta. Kapag naipasa ang batas, magkakaroon ng buong kalayaan ang militar ng Poland na labanan ang banta mula Russia. Kung magpapadala ang Russia ng drone o missile sa Poland sa pamamagitan ng Ukraine o Belarus, babarilin agad ito ng sandatahang lakas ng Poland, hindi lang sa kanilang teritoryo kundi pati sa Ukraine at posibleng Belarus. At pagkatapos lang noon, nila ipapasa ang impormasyong ito sa NATO at hihingi ng anumang konsultasyon. Paalala lang, noong Setyembre ay binaril ng Poland ang mga Russian drone na pumasok sa kanilang himpapawid. Ito ang unang pagkakataon na isang miyembro ng NATO ang nagpaputok sa mga Russian na kagamitan mula nang magsimula ang malawakang digmaan. Ang insidenteng ito ang naging simula ng walang katapusang diskusyon sa loob ng NATO. Habang nagtatalo pa ang NATO, nilabag na ng mga Russian na fighter jet ang airspace na nagdulot ng panibagong diskusyon kung dapat bang pabagsakin o hindi ang mga Russian na eroplano. Habang nagtatalo sila, pumasok ang mga Russian drone sa Denmark. Dito mahalaga ang isang bagay. Kamakailan, ilang drone ulit ang lumabag sa airspace ng Denmark. Ayon sa lokal na pulisya, may mga drone na namataan sa itaas ng mga paliparan ng Esbjerg, Senderborg, Aalborg at lalo na sa Skridstrup. Bakit ko nga ba inulit ang huli? Ang dahilan dito ay sa mismong teritoryo ng airbase ng Skridstrup nakabase ang mga Danish na F-35 na fighter jet at ang kumpanyang Ukrainian na Firepoint na gumagawa ng mga misil na Flamingo ay nagtatayo ng pabrika ng solid rocket fuel sa loob ng airbase. Dito, malinaw na lumalabas ang konklusyon kung sino ang nagmamanman sa Denmark. Tinawag ng gobyerno ng Denmark na isang hybrid na atake ang muling paglitaw ng mga hindi kilalang drone malapit sa military na pasilidad ng bansa. Ayon kay Ministro ng Depensa ng Denmark Troels Lund Poulsen, hindi ito aksidente. May lahat ng palatandaan na isang professional na grupo ang gumagalaw. May mga bansa o grupo na maaaring interesado na pahinain ang suporta natin sa Ukraine. Mas marami pang hybrid na insidente ang mangyayari. Kaya dapat maging handa ang Denmark na labanan ito, lalo na sa harap ng mga nangyayari sa ibang bansang Europeo. Ang layunin ng mga ganitong hybrid na atake ay maghasik ng takot. Ito ay para lumikha ng pagkakabahabahagi, para takutin tayo. Ngayon, mas mahalaga ang pagkakaisa natin. Isa pa itong halimbawa ng determinasyon ng ilang bansa sa NATO sa gitna ng kawalan ng desisyon ng mismong pamunuan ng NATO. Nagpadala ang Turkey ng Airborne Warning and Control System planes para sa radar surveillance sa Lithuania. Ipinapakita nito ang pagpapalakas ng depensa ng NATO sa Baltic matapos ang paglabag sa himpapawid ng Russia. Ang tungkulin ng eroplanong ito ay tuklasin ang mga mababang lipad na drone at iba pang mga bagay na hindi nakikita ng mga ground radar. Ganito inilarawan ng Bloomberg ang insidente ngayon. CP, ang hakbang na ito ay nagaganap habang sinusubukan ng mga miyembro ng Organisasyon ng Hilagang Atlantikong Kasunduan na ikoordina ang kanilang tugon sa mga eroplanong Ruso at mga drone na pumapasok sa kanilang himpapawid. Kasabay nito, hayagang nagkakasalungatan ang mga kasosyo. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ang inyong opinyon at mga konklusyon ay tradisyonal ninyong isinusulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.